Kaso nga, ang successful na presidente, again, ay dumedepende sa kanyang successful na naratibo. No, presidents weave their own stories. It depends on the stories that presidents tell, no? And yung mga nagkaroon ng malakas na impact from ERAP to Pinoy, no, from FBR, yan yung may mga malalakas na presidential narratives, no? At sa umpisa pa lang alam na natin, no, ERAP para sa mahirap, Daang Matuwid, Philippines 2000. Dito kay BBM, it was supposed to be yung bagong Pilipinas. Pero after saying it for one SONA, binitawan niya dahil nga, miski siya mismo, hindi niya naklaro kung ano ba ang gusto niyang direksyon para sa bayan. Hindi niya naklaro, hindi niya kayang buuin. O hindi rin niya kayang buuin. No? Hindi niya kayang i-deliver yung mga pangako. Pero dapat kaya niya, di ba? Actually, lahat to sinabi niya magaganda. Pero I agree with Doc Robin na these are all reaction. These are things that any government are expected to do in any given day. Ang hinihingi ng taong bayan for the SONA is ano yung buong magiging ambag mo sa kasaysayan, sa kinabukasan ng Pilipinas bilang Pangulo. Si Pinoy was technocratic. Si Pinoy was a policy walk. No? Pero yung nakaraang SONA nila, they reported on the specifics pero ibinalik nila do sa grand narrative, no? Do sa pinaka-vision ng kanilang administrasyon. Mukhang yun yung kulang. No? Parang strategic planning yung nagkaroon ng more technical. So kung ngayon ka lang nakapanood ng State of the Nation address ni Pangulong Marcos, what narrative would you have picked up? Wala na. Ang dami niyang problema. Ang dami niyang hinaharap. No? Yun nga yun yung medyo nakulangan ako. Where's the grand vision? No? Di ba? So ano yung kwento? Pero in a way, kasi nga sabi natin last 2 minutes na and every crisis is an opportunity to redefine, to retell your narrative, to strengthen your narrative. And mukhang okay, mukhang kakasuhan mo yung pinsan mo. Other than that, ano pa? No? Like hindi man na-mention yung pinag-uusapan natin, yung anti-dynasty, party list reform. Pero to be fair, hindi rin naman to na-mention last SONA, lumabas lang to sa LEDAC. No? So, after the SONA, ang abangan natin, ano na ang magiging priority uli ng presidente sa LEDAC. Ang problema, kung babalikan natin yung LEDAC last year, out of the 53 priority bills, isa lang ang naipasa. No? And out of those 53, dalawa lang ang pumasa sa lower house. No? So, di ba? Well, depende sa nakikinig, no? At depende rin kung sino yung audience ng Pangulo. No? At just looking at my social media feed, marami naman natuwa at marami rin naggulat. No? At, pero ako personally, hindi pa rin ito yung hinahanap ko. Kasi, at kumbaga sabi ko nga sa umpisa ng pag-uusap natin, last 2 minutes, no? Dapat pakita niya na yung, ano ba yung grand vision kung paano niya maipapanalo itong laban na ito. No? So, medyo nakulangan ako, sa totoo lang. At, well, una-una, that's the pitfall kasi of State of the Nation address, which is really a report to the nation. No? And the problem with doing this report to the nation, and this has always been the problem with this president, is that he has a tendency to sound off it's like a technical report, no? And just ticking the boxes, no? Lahat ng department, lahat ng cabinet members, ito ang output nila, the report ng presidente, no? Pero buti na lang wala yung maramihang numero na nakakalito, yung mga 5% tumaas. Nung first two SONA niya, yun ang problema, no? Kaso nga, ang successful na presidente, again, ay dumedepende sa kanyang successful na naratibo. No, presidents weave their own stories. It depends on the stories that presidents tell, no? And yung mga nagkaroon ng malakas na impact from ERAP to Pinoy, no, from FBR, yan yung may mga malalakas na presidential narratives, no? At sa umpisa pa lang alam na natin, no, ERAP para sa mahirap, Daang Matuwid, Philippines 2000. Dito kay BBM, it was supposed to be yung bagong Pilipinas. Pero after saying it for one SONA, binitawan niya dahil nga,
miski siya mismo, hindi niya naklaro kung ano ba ang gusto niyang direksyon para sa bayan. Hindi niya naklaro, hindi niya kayang buuin. O hindi rin niya kayang buuin. No? Hindi niya kayang i-deliver yung mga pangako. Pero dapat kaya niya. Di ba? Actually, lahat ng sinabi niya magaganda. Pero I agree with Doc Robin na these are all reaction. These are things that any government are expected to do Yeah. in any given day. Yeah. Ang hinihingi ng taong bayan for the SONA is ano yung buong magiging ambag mo sa kasaysayan sa kinabukasan ng Pilipinas. To be fair with the President, no, he indeed at least reported to the nation na may ginawa ang pamahalaan, no, at may ginagawa ang pamahalaan, at ito na, no, malapit na natin maabot itong mga minimithi natin. And in fact, no, he ended on a very strong note, and I think we all agree, no, na yun yung isa sa pinakamalakas, no. So he began with a strong beginning do sa kanyang report, nag-end siya sa isang napakalakas na mensahe na it's about our national pride, our national dignity, and even yung binalikan niya, no? Although hindi niya explicitly sinabi, pagkakaisa, unity, which was what his administration was all about in the beginning, no? So, despite all the political noise, despite the polarization, despite all the political differences, kailangan magkaisa tayo dahil may ibang mga suliranin na nasa labas na kailangan nating harapin bilang isang bansa. And it kind of showed also na nasabi din niya na meron na tayong natututunan, nadaanan natin yung pandemic, nadaanan itong crisis na to. Alam na natin mga pwedeng gawin kung magkaroon pa ng ganitong klaseng problema ulit sa mga susunod na taon. For you guys, I want to ask, what was the best part of the President's State of the Nation address that you think has a positive impact? Professor, pag-usapan natin na parang si Presidente, siyempre may pagka-diplomasya pa rin. Yes. At si DefSec ang medyo nagngingit-ngit. Ngayon, naramdaman na natin yung ngit-ngit ng Presidente sa mga pangyayari. So, hindi tumatahimik lang siya ng konti just to balance everything out. But there is that anger there. And with the words that we heard, we are not greedy, we are not racist, we are not liars, we are Filipinos, and we do not yield. Professor, yung paggamit niya ng hindi tayo pasisiil, gaano kalakas impact? Ay, napakalakas niyan kasi in recent years, yan na ang naging yan na ang pinaka-slogan ng ating pakikibaka laban sa unreasonable claim ng China.